tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Magandang araw mga ka-vlog. Ako ang inyong Kuya Rick at kasama ko ang Boss Moto Riders, at welcome sa isa na namang makabuluhan at makasaysayang adventure. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang lugar na punong-puno ng kasaysayan at ganda ng kalikasan, ang Bataan. Dito sa Bataan, naganap ang isang pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan, ang makasaysayang Death March noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bibisitahin din natin ang ilan sa mga historical sites tulad ng Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan na isang paalaala ng kabayanihan ng ating mga sundalo. Pero hindi lang kasaysayan ang hatid ng Bataan. Dahil kung hanap mo naman ay relaxation at adventure, hindi ka rin mabibigo. From the stunning white sand beaches of Morong and Bagak to the breathtaking views of Maribeles Five Fingers, siguradong mapapawaw ka sa natural na ganda ng lugar na ito. Kaya samahan nyo ako sa isang makasaysayan at makulay na trip. Handa na ba kayo? Let's go! Nauna nang umalis yung aking mga kasamahan papuntang Morong, Bataan. Sumunod kami ni Mrs. 3:30 PM na kami nakaalis sa aming bahay dahil hinintay ko pang matapos ang kanyang trabaho. And then nakarating kami sa Morong, Bataan ng 7:30 PM. Kaya ayun, masyado na kaming late pero okay lang at enjoy naman. At ayan na nga. 1, 2, 3, go! Birthday, Ricky! Birthday, Ricky! Ayan na nga ang naabutan namin pagdating namin sa Kylie Sea Resort. Ricky, puso mo yan ah! Sabi niya. Sagwa! Ang saya-saya, di ba, mga tropa? Hello mga tropa, nandito nga pala ako sa Kylie Sea Resort sa Morong, Bataan. At ngayon, day 2 na namin kasi gabi na kami dumating ni Commander Robot dito sa resort. At hinintay ko pa kasi siya mag-out sa kanyang trabaho. Kaya hapon na kami nakabiyahe papunta dito sa resort. Kaya yun, pagigising lang namin, 7 AM na. Kaya samahan nyo ako mga tropa at ililibot ko kayo ngayon dito sa resort para makita nyo yung ganda nito at kung pasok ba sa inyong taste tong resort na to.
Yan mga tropa, ito nga, nandito ako sa may dalampasigan ng beach na ito. Yan. Ang kanyang buhangin hindi naman siya white pero pino naman yung buhangin niya. Pino. Yan. At yan yung dagat, yung alon. Nakita nyo, ang lakas ng alon dito. Dito nga pala to sa Morong Bataan. Yan, nung nakaraan nag-Morong Bataan rin kami, di ba? Sa Blue Turtle Cove naman. Yan. Dito sa KLC Resort, wala namang entrance fee. Mag-ano kayo ng mga rooms, mag-rent kayo ng mga rooms, accommodate ka ng rooms para bali kapag nakapag-accommodate kayo ng rooms, yun na yung pinaka babayaran nyo lang. At pwede na kayo maligo dito.
Nailibot ko na kayo mga tropa dito sa Kylie Sea Resort. Ngayon naman hinahanda na nila yung pagkain para makapag-agahan na kami. And then mamaya after namin kumain is magsiswimming na kami at magre-relax dito. So sulitin na namin ang aming oras dahil maya-maya ay aalis na kami. Tapos nang maigayak ang aming kakainin, kaya yan, kumain na po kami at tara, samahan nyo kami at saluhan nyo kami sa aming pagkain. Yan nga mga tropa, tapos na kami kumain at ngayon naman ay gagayak na ako para maligo na at talagang init na rin ako at para masulit ko ang araw namin dito. At ito nga mga tropa, nag-change costume na ako para if ever na maliligo ako, naka-ready na. Ay, wait lang po. Pwede po ba magtanong? Pwede naman po. Ano po masasabi niyo dito sa pinuntahan niyo sa Batmorong Bataan? Sobrang ganda, solid. Maganda ng view. Punta na kayo rito. Tara na. Yun. So pala mahihain eh. Nakatawag ko sa mga suki namin dyan. Mapahinga lang kami din eh. Yun. Relax rin pag may time. Yan, natapos na nga kami maligo mga tropa at ngayon kami magpapamassage dito kay Kuya. Yan nga, in-interviewin ko siya para malaman natin yung mga detalye kung gaano na siyang katagal nagmamassage dito. So mga tropa, ito nga pala si Pogi ay nagpapamassage ngayon. Ayan, tanungin natin siya kung ano yung kanyang nararamdaman ngayon habang minamassage. Nararamdaman ko una-una. Gastos, joke lang. Nakaka-relax kasi pag pumunta sa mga ganitong lugar, talagang punta mo rito mag-relax. Kaya ito, may nakita tayong matiga dito na ganitong hanap buhay. Tulungan natin kahit sa paanong ganitong hanap buhay, nakakatulong ka rin tayo. Nare-relax pa tayo. Okay. Sir, tanungin ko po kayo, gaano katagal na po kayo nagmamassage dito? Ano po, mga 11 years po. Wow, 11 years. Oo. Ang tagal na rin po pala. Ako po si Moises Saludaga. 30 years na din ako sa Morong na. Okay. Oo. Nag-i-stay po. Oo. Ngayon po, ano po, pwede niyo pong i-invite yung ating mga viewers para po sa kapag nagawin sila dito, magpamassage. Oh, hello, kung makapunta kayo dito, nag-iikot naman ako dito sa mga resort. Baka kung gusto niyo magpamasal, nandito lang ako. Kahit saan na resort, nandito naman ako araw-araw. Yun mga tropa, kaya ano pa gagawin nyo? Kapag nagawi kayo dito sa Morong Bataan, alam nyo na, kung gusto nyo magpamassage, nandito lang si Kuya Moises. Saludaga. Si pa. Magkano po pala ang massage nyo po? Ano, ang 20 minutes, ang 100, dalawang 20 minutes. Pag oras na siya, Okay. 500 pesos na yun kasi isang oras naman po yan. Oh.
Yun, napaka-affordable mga tropa. Kaya yun nga, ulitin ko, kapag nagawi kayo dito, magpamassage na kayo, kayang-kaya ng inyong budget. Pagkatapos ni Boy Pogi na magpamassage, ay si Altom naman ang sumunod. Mamaya, magpapamassage rin ako para ma-relax-relax naman. Ako naman ang sumunod na magpamassage kay Kuya Moises, mga tropa. Ayan nga, kwentuhan kami ng kung ano nung mga istorya ng buhay, pwedeng magpakailanman or MMK. Yun nga, talagang nakaka-relax yung pagmamassage niya sa akin. Talagang sulit yung ibabayad mo na 100 pesos at 20 minutes. Yung kamay ko kasi masakit dahil sa biyahe, ngalay. Nung minasage niya, naging okay naman. Pag uwi dito sa bahay, okay pa rin. Hindi na pasakit yung aking mga kamay. Kaya kapag nagawi kayo dito, tulungan natin si Kuya Moises na magpamassage rin po kayo. Talagang hindi kayo magsisisi at sulit po yung inyong ibabayad. Ako kasi kapag nagpapamassage, gusto ko yung hard. Para ramdam ko yung sakit ng mga buto-buto na lalagutok. At yan na nga mga tropa, hinihintay ko na lang matapos ang pagmamasad sa akin ni Kuya Moises. At sinusundo na kami ni Amore at kakain na daw ng tanghalian. And then after namin kumain ng tanghalian, ay mamahinga lang konti at magpa-pack up na kami dahil malapit na kaming mag-out. At eto na nga mga tropa, bago kami pumunta doon sa table kung saan kami kakain, ay nandito si Noy Noy dahil meron siyang maiksing mensahe para sa kanyang mga minamahal sa buhay. Ano po masasabi niya dito sa Morong Bataan sa pinuntahan natin? Ayos naman po at masaya. Kasama ko yung aking mga kaibigan. Kumpare ba yun na walang kwenta? Okay naman po. At May shoutout ka ba? Shoutout pala sa asawa ko, nakaligtas sa'yo. Putay, nakaligtas ako sa bunganga mo. At maraming salamat. Thank you. At yun na nga, napakaganda ng mensahe ni Nonoy para sa kanyang mahal sa buhay. At ito nga, kumakain na kami ng lunch. After namin kumain, magpapahinga lang saglit at magpapack up na kami. Wait, there's more. Yun nga pala, interviewin ko si Enduro kung ano yung masasabi niya dito sa Morong Bataan sa Kylie Sea Resort na aming pinuntahan. Ano po masasabi niya dito sa pinuntahan natin sa Bataan? Maganda naman dito, walang hassle sa biyahe. Pag maliligo, maganda. Sarap, maganda ang alon. At nakakapag-relax ka ng mas maayos. Kylie Resort. Tara na kayo dito, punta na kayo. Subukan nyo para makita nyo ang magandang mga view. Tara na po, kaya like na lang and share nyo po itong vlog na to. Salamat. At yun na nga mga tropa, nakapag-pack up na kami. At ayan nga, nakasakay na ako kay Black. At ngayon, pupunta na kami sa aming next destination, ang Mount Samat. Kaya mga tropa, subaybayan nyo lang ang aming Bataan Adventure. At makikita nyo sa part 2 kung gaano kasaya ang Team Boss Motor Riders. At makikita nyo ang mga lap trip na aming mga pinagagawa doon sa Mount Samat. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ni Kuya Rick. Bye-bye!